Sana all. Magandang araw sa inyo mga banateros. Good morning, good afternoon, and good evening. Dahil tayo ay napapanood international. Yo! Binabati natin ang lahat ng nakasubaybay, lahat ng banateros na nanonood sa atin. Hello po sa inyo at nagpapasalamat po ko sa patuloy ninyong suporta dito sa ating channel, YouTube channel. Uy, yun, maraming salamat. Alam nyo mga kaibigan, marami tayong nami-meet, marami tayo na bumabati sa atin pagka lumalabas tayo, mga subscriber sila, mga sabi nila, kami ay mga silent subscriber mo lang. Ano kayo ibig sabihin ng silent subscriber? Ano yun? Hindi nagsasalita? Minsan napapatanong talaga ako, ano kayo ibig sabihin ng silent subscriber? Ha? Pero ito ang talagang katotohanan mga kababayan na marami sa ating kababayan hindi man sila nakakasama sa mga rally, diskusyon o kung anong pa mga nangyayari sa ating politika, pero sila ho ay nakasubaybay, sila ho ay naandyan at nakikita nila kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya lang dala ng hirap sa buhay, hindi sila nakakapag-participate sa mga rally-rally. Hindi sila nakakapag-participate sa mga online comments. Hindi sila syempre, for their own peace of mind and safety, hindi ko sila nakaka-comment po dyan. Kasi, syempre, minsan talaga nga naman, pag nagsalita ka ng iyong saloobin, yung mga troll, sila po'y nakaabang para kayo ay bastusin dahil nga naman sa kanila ang kanilang misyon ay mambastos. Yun ang misyon niya mga yan eh. So para ma-discourage ka ng mag-comment. Kasi alam mo mga kababayan, alam po ni Marcos, especially BBM, na malaking bagay ang social media. Alam niya na nanalo si Pangulong Duterte dahil sa social media. At alam niya, pinagtulungan siya ng media noon at ginamit niya yung mga trolls niya para manalo at makapambola. Lalo na yung mga nagpakalat ng Talanong Gold. Pinangungunahan niya nung isang vlogger na nagngangalang Bangkay. Diba? Yan po, alam niya po yan. Kaya nung siya ay naging presidente, kinontrol ang media. At the same time, pinalakas yung social media, yung mga vlogger, yung mga bayaran niyang vlogger, lalong-lalo na yung nandung bayot sa Canada. Yun, talagang binusog niya. Kasi alam mo, namimili talaga sila ng mga bayot. Hindi, walang biro, hindi ako nagloloko ha. Pansinin ninyo basta mga tanso bayot. Hindi ko nga noong una, akala ko biro-biro lang. Totoo pala. Sabi nila, hindi, bayot talagang pinipili namin kasi para minsan kasi yung mga bayot, dahil nga sobra silang sa chupageti, sobrang atat nila sa chupageti, kahit mura lang, papatusin na yan. Diba? So bigyan mo lang ng barya yan, papatusin na nila yung mga kalokohan ni Marcos. Yun ang sabi nila. Sabi ko, ba yun, tindi pala niyan ha. Oh. Kaya puro bayot ang mga, yung mga tanso, puro bayot. Oh, di mo gayahin ng ang banateros, di ba? Oh. Tapos biglang magtatapang pa yan, magsasabi pa yung mga yan. Oh, kung talagang matapang kayo, magdebate tayo. Pag ganyan-ganyan pa, sabi, hindi, kung talagang kayo, matapang kayo, bayot kayo mga banateros. Kung mga ganyan-ganyan pa yan, sabi niya. Sa loob-loob ko, matapang? Nagtatago ka nga dyan sa Canada, matapang. Umuwi ka sa Pilipinas. Umuwi ka, harapin mo. Hindi ko sinabing magsuntukan tayo. Hindi yan. Kasi hindi ako naniniwala sa violente, di ba? Hindi ako naniniwala sa being a violent, it doesn't mean na you are strong. Hindi yon. Ang talagang matunay na matikas ay handang harapin ang anumang panganib sa pagbanat mo. Halimbawa, hindi kami natatakot kahit may banta ng kung ano-anong pagbabanta ng gobyerno sa aming kalayaan na magpahayag, magsalita. Hindi kami natatakot dyan. Kahit ako ilang demanda ng hinarap ko, hindi ko natatakot, wala akong pakialam.
Kasi yan ang tunay na tapang, yan ang tunay na courage. Eh yung pagmumura mo, yung pang-iinsulto mo ng ad hominem, walang kwenta yan. Pambayot lang yan. Magsama kayo nung bayot na walang ngipin, di ba? Yan yung mga pambayot lang na banatan, yung debate. Magdidebate tayo, di ka naman tatanggap ng pagkakamali. Hindi, kaya nga, di ba, kahit no, ang Biblia sinabi ho, hindi na dapat nakikipag-debate o argue with foolish. Bakit? Hindi naman tatanggap ng pagkakamali yan. Pagka ba nagdebate? Di ba, alam mo yun, sana kung may judge, may mananalo, may ganun. Wala, hindi naman tatanggap yan. At hindi yan ang basya ng katapangan. Ang tunay na katapangan yung magsalita ka dito, handa kang harapin ang anumang consequence ng iyong sasabihin. Hindi yung nagtatago ka sa palda ng nanay mo. Nagtatago ka sa brief ng katrabaho mo. Di ba? Hindi ganun. Kaya nga alam mo mga kababayan, speaking of rally, alam nyo ba na sila mismo ay aminado na failure ang rally? Oo, lahat po silang itong mga kakampuet, itong mga NPA na makakaliwa, lahat sila aminado failure. Alam mo bakit failure? Papaliwanag ko sa inyo maya-maya. Pero panoorin natin itong isang analisasyon ng isang analyst daw. Di umano. Di umano no, na analyst. Hindi kasi siya sigurado eh. Oh, ito. What's next na kaya for the trillion peso March movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong professor. Thank you. Ilan taon na po kayo? 30 po. 30? Wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun, noong September 21, mas marami talaga di hamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things eh. I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon eh. Kung ang mga target mo na pupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon eh, final weeks. So I guess... Hindi ako naniniwala doon sa that part na kanyang nitong tao na to. Yung sabi niyang rason niya na dahil daw sa exam sa UP. Una-una hindi lang naman mga taga UP ang pumunta nung unang mga rally. So I don't think kung meron man pumunta nung mga taga UP nung unang rally, hindi naman ganun kadami din. So, hindi yun ang rason. I don't think so, ha? Yun, ako, sinasabi ko lang, tinatabla ko lang yung mga argumento. Pero may mga pinaniniwalaan din tayo. Busy ng mga tao. And then yung mga tao, dahil pa December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon is dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Yan ang totoo. That's true. 'Di ba? That's true. Confused sila. Alam mo kung bakit confused? Confused talaga sila. Kita mo puro mga bayot yun nandyan. Hindi. Confused yung mga tao pumunta. Aside from yung may mga pumunta sa rally na confused sa kanilang mga gender. Confused sila kasi kanya-kanyang political aspiration yung mga taong naandyan. Yun ang problema. Hinahaluan ninyo ng political. Alam mo, alam natin lahat. Kayo alam nyo rin lahat yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Alam ninyo na yung pinakakurap na budget, yung pinakamaraming insertion, nagsimula sa executive, nagsimula kay Marcos, at nag-ending kay Marcos. Si BBM ang pinakami matinding pananagutan dyan. Alam nyo yan. Whether yung sinasabi ni Zaldico ay totoo o hindi, na mismong presidente ay nakakatanggap ng 50 billion, whether that is true or not, which is I know most of you believe that,
As a matter of fact, marami sa inyo talagang naniniwala na kasangkot si Marcos sa matinding korupsyon. Pero gayunpaman, even if hindi siya talagang nakatanggap, the mere fact that he is the president who signed the budget, ibig sabihin po nun, talagang merong matinding pagpapabaya, gross negligence sa parte ni Marcos. So alam natin lahat na dapat siyang mag-resign. Dapat na siyang bumaba dahil sa hindi niya nakayanan na pigilan ng korupsyon. Because of your political agenda na ayaw nyo rin si VP Sara Duterte, kaya tuloy hindi nagkakasundo ang mga Pilipino. Di ba? Yung mga huling EDSA o yung pagpapabagsak ng presidente, halimbawa, hindi ko sinabing pabagsakin natin ng presidente ha. Ang sinasabi ko lang, yung mga nakaraang EDSA, yung kay Marcos, wala namang masyadong nagtanong sino ba papalit. Wala nang ganun eh. Basta alam natin, diktador ay kailangang mawala na sa posisyon. Noong panahon ni Erap, ganun din. Marami sa inyo galit kay Gloria, hindi nyo rin gusto si Gloria nun. Pero hindi nyo na inisip yun. Ang inisip nyo, sige, wala tayong magagawa. Ayaw natin dito sa presidenteng ito. Hindi maayos ito. So, inalis nyo si Erap. Ngayon, kesa na magkasundo-sundo tayo at sundin natin ang konstitusyon, yung constitutional succession na tinatawag, may sarili kayong agenda. Gusto nyong pag-resignin ng presidente at vice president para ipasok yung kayo. Kasi nga mga NPA, itong mga makakaliwa na ito gusto nila, meron pa silang bagong pautot ngayon na yung mga tao ang mamumuno. Sino kayo? Kayong mga NPA ang mamumuno sa amin? Ulul. Mamatay kayo. Kayong mga NPA, hindi kayo dapat na namumuno. Mga rebelde kayo eh. Ako naniniwala ako sa mapayapang pagpapalit ng presidente. Dapat legal. Hindi ako naniniwalang illegal dapat ang gagawin. Ayoko ng rebellion. Yan ang pinaka-ayoko. Ayokong lumabas beyond the Constitution. Dapat nasa Constitution ng lahat para hindi magulo. Hindi pwede yung sinasabi ninyo na magbabaan tapos mamumuno, peoples. Kayo lang yung mga NPA lang kayo eh. Di ba? Hindi pwede yun. Dapat sundin natin kung anong naayon sa batas. Kaya talaga nakukonfuse ang tao dahil sa inyo. Punta ba sila dito? I mean, hindi dito sa political analyst na to doon sa mga NPA Sa People at saka Power sa mga kakampwit. Or pupunta sila doon sa Luneta, will they be asking for BBM's resignation? Pero ning kapalit. So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti eh. Sa palagay nyo ba nakakadagdag sa kalituhan ng mga tao yung ang pagpipilian lang nila is Marcos or Duterte? Yes, sobrang laki nun eh. Kasi kapag sumama sila, well, tingin kasi ng mga tao, may kasalanan or at least hindi pwedeng tanggalin sa equation si President Marcos because he signed the bill and then kakilala niya itong mga ito, kakampi niya itong mga congressman and women na ito at taga DPWH ito. So I guess hindi natin pwedeng tanggalin completely sa equation si President Marcos, but paano kapag they ask for resignation? No? Sino naman yung kapalit? And that's Vice President Duterte because the Constitution says the Vice President. No? Kaso lang, gusto ba ng mga tao yung alternative na Vice President Duterte? I think yung mga sumasama ngayon, sila rin yung nananawagan para doon sa justice for extrajudicial killing. So therefore, hindi sila papayag din na magkaroon ng another Duterte administration. Therefore, kaya confused din eh. And lalabas pa ba ako or hindi na ako lalabas? No? Kaya I think Kino-confuse nyo kasi. I mean, yung mga NPA at saka yung mga kakampwet, kino-confuse nila. Ang gulo-gulo nila eh. Mag-focus na lang sana doon sa pag-resignin yung mga kurap. Tangina, kurap ang pinag-uusapan, bigla nyo ipapasok si VP Sara Duterte. Na alinaw-linaw naman, COA na nagsabi maayos ang paggamit. Pinagpipilitan pa nung baklang abogado
na kesyo Maria Piatos daw, Piatos. Gago pala kayo eh. Ginamit nga yan para imbestigahan yung mga korupsyon sa loob ng DepEd, yung mga makakaliwa na nagre-recruit. Naturalmente, gagamit ng ibang pangalan, confidential nga. Isa ka nakakita ng spy na ginamit yung sarili niyang pangalan. Tapos sasabihin ninyo, kinurap lang. Pero hindi nyo pinupuna yung confidential fund ng presidente na sigurado ko binigay lang sa mga vlogger. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, kinurap kagad yung pera. Akala mo naman ganun kalaking na sobra-sobra. Hindi ko naman sinasabing maliit lang ha. Pero ang punto natin dito, hindi kinurap yan ay ginamit sa tama. At yan naman po ay sinabi rin ng COA. Kinlear po ng COA pero wala. Kupal. Dami yung mga tao ngayon na nagstay. Bukod sa, of course, busy na rin. It's Christmas season already. In 1986, ewan ko lang kung buhay ka na nun. Okay, so it had to take the military, yung militar, at saka si Cardinal Sin ng Simbahang Katolika na lumabas at manawagan sa mga tao. Sa ngayon, ang simbahan at ang militar ay umaalyansa pa rin sa saligang batas. Correct. Sa palagay mo ba, dapat pa rin magpatuloy ang ganitong mga protesta kahit na sumusunod pa rin tayo sa saligang batas? Medyo biased kasi ako in the sense that I'm teaching citizenship and governance. No? I always encourage people to actually participate. In fact, yung mga ganitong klase ng protesta, it actually makes our democracy more robust. No? So kung ako, hanggat hindi pa rin napapanagot yung mga corrupt officials, no, kailangan patuloy pa rin yung ganitong klase ng panawagan or kilos protesta. But with regard to military actions, no, tingin ko kasi walang appetite. No? Ayaw na ng taong bayan na makialam yung military sa ganitong mga klase ng protesta or ganitong klase ng mga action. Kaya tingin ko wala ring appetite for that. Yun lang. Are you personally going to wait for hard evidence o kumbinsido na po kayo sa ilang mga personalidad as guilty? Well, academics kasi ako, no? So kailangan ko makita, no, yung mga ebidensya na ilalabas, no. At lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko, be critical, no. So wag lang tayong halimbawa, yung lumabas na video ni Zaldico, papaniwalaan ba natin siya kaagad, no? I'm not saying wag nating paniwalaan completely, but I'm saying be critical, no. Kung ano ba, most likely hindi yun completely 100% true. Piliin yun yung sinabi ni Zaldico. But I think may mga enough na ebidensya para ma-prosecute yung ilang mga malalaking tao. At tingin ko, pagod na rin yung taong bayan na makita na hindi mapanagot, no? Especially yung mga big fish, as they say, no? Yung mga elected official. Anong masasabi ninyo sa obserbasyon na at his weakest daw ngayon si PBBM dahil nga dito sa flood control corruption scandal? Yes. I agree na probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Pero tingin ko matatapos niya kasi yung 2028 niya, no? Yung kanyang term matatapos niya yan. Pero kung anong klaseng president, yun yung magiging problema. There are some observations na kung hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging siya, no, to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Hindi mananalo yung i-endorse na by 2028. Naku, marami pa akong gustong tanungin pero maraming salamat. Kahit sino lumaban kay BP Sara Duterte, olat. Yan ang totoo. Kahit sino pa ang lumaban kay Pangulong BP Sara Duterte, wala, olat yan, ha? Sigurado yan. Kahit sino pa mag-endorse na demonyo dyan, talo yan. Alam mo, mga Duterte supporter, nananahimik lang. Panay ang lait ninyong mga... Hindi to nga analisa. I mean, panay ang lait nito mga kakampuet at saka ng mga mainstream media at pati ng mga NPA. Panay ang ganyan ninyo. Sige lang. Nananahimik lang ang mga Duterte supporter. Magkakaalaman tayo sa botohan. Tingnan natin. Hindi, ganun lang naman kasimple. Magkakaalaman tayo sa botohan. Gusto nyo ba ng
isang another 6 years of Marcos and Romualdez regime? Or gusto ninyo ng lutang na gobyerno ni Leni Robredo at ng kanyang mga kakampuet? O gusto ninyo ng makakaliwang grupo na sila etong mga progressive kuno, ayaw nilang matawag na makakaliwa, tawag nila progressive kuno, na si Risa Hontiveros na hindi mapaliwanag yung mga ibang bagay na kinasangkutan niyang iskandalo? O gusto ninyo ng isang matigas at subok na gobyerno ng Davao City na si VP Sara Duterte? Tayo na bahala. Kung gusto nyo bumalik tayo sa kangkungan at manatili tayo sa kangkungan, ha? Bahala kayo. Yan ang masasabi ko, bahala kayo, kasi sigurado ko, pag tayo ay nanatili sa Romualdez Marcos regime, ubus ang pera natin. Hindi lang utang ang aabutin natin. Baka magsarap ang mga bangko. May nagsabi niya na, may napanood kasi ko. Alam niyo kung bakit? Ito, papaliwanag ko ito, ha. Kasi baka meron lumalabas ngayon na baka sa daw magsara yung mga bangko, posible. Alam niyo kasi, ganito yan. Meron lumabas na balita yung insurance ng bangko ay tinanggalan, binawasan. Okay? Basta sandali, hanapin ko yung data ko kasi sinulat ko na, hindi ko lang naipaliwanag nun eh. Yung sa bank, wait ito yung yung problema sa bank insurance na binawasan nila ng pondo na supposedly pinopondohan niya ng gobyerno to make sure na hindi ba pag nabangkrote ang bangko, may pambayad sa mga tao na nandoon ang savings nila. Pero ang ginawa ngayon, itong huling budget, binawasan niyang insurance na yan. Saan na yun? Wait. Eto, hinahanap lang natin yung notes natin dyan. So, ang ginawa ng gobyerno to, binawasan po yung budget na yon. At dahil doon, nagkaroon ng problema pagdating po sa pagsisigurado na pag nabangkarote ang mga bangko, ay may pambayad sa mga taong nag-deposit dito. Kasi di ba makikita nyo yun, meron nyo sa bangko na may pagka nag-bankrupt ang bangko, ito lang ang mababayad ng bangko, ganyan. May nakasulat yan nakalagay dyan. Pero dahil binabanga yung budget doon, naku po, nagkaloko-loko na. Totoo. Hindi ko sinasabi mangyayari yan. I'm not saying, and I'm really hoping it will not happen. Pero dahil nga doon sa pagbaba na yun, marami nangangamba na, uy, sandali, baka mamaya madali tayo dito. Yun ang niyan. Nako. Kaya nga, alam mo mga kababayan, ito matindi. Kaya binawasan yung budget na yun para ponduhan ang mga unprogrammed budget o allocation na tinatawag nila. Pambihirang buhay. Ayan na naman tayo. Kasi ngayon, sabi nga nila, allocation na daw ang tawag doon sa yung dating pork barrel. Alam mo yun, yung pork barrel. Ngayon, allocation na tawag. Iniiba-iba lang nila yung Iniiba-iba lang nila yung tawag, pero alam mo yun, pareho pa rin yun na nagkakaroon talaga ng nakawan, ika nga. Sabi ko, ano ba namang klaseng bayan talaga to? Pero kung gusto ninyo magpatuloy sa ganyang klaseng buhay, bahala kayo. Ito yon Ito yung pinuna. Sabi ni Russell Stanley
Q. Geronimo, yung siya po ay abogado at profesional sa larangan ng finance, corporate law transaction. Founder yan ng CEO at Geronimo Law, isang full-service law firm sa Pilipinas. Founder din at CEO ng Strago, isang finance and accounting advisory. Ang pinag-usapan dito yung PDIC. Okay? Ano ba talaga nangyari sa 107 billion ng PDIC? Okay? Ito yan. Ang sabi, ang PDIC, bakit mahalaga ang pera nila? Dahil sila ang insurance ng pera mo sa bangko. Kung biglang may bangkong bumagsak, PDIC magbabayad sa mga nag-deposit nito. Okay? So, ibig sabihin nun, may trust fund sila. Noong 2023, 310 billion ang laman. Noong 2024, naging 203 billion. Bumaba. Dahil meron daw kinuhang 107 billion. Nakigets ninyo? So, binawasan ng 107. Saan napunta yung 107? Sabi ng DBM, sagot to ng DBM, ginamit sa 2024 unprogrammed appropriation. Sa madaling salita, ginastos sa flood control. Saan galing? Sa pondo ng PDIC. Gago! Sabi nga dito, dahil nabawasan ng pondo, bumaba ang deposit insurance coverage ratio. Kung dati, 8.8, ngayon 5.5 na lang. Naku po! So ibig sabihin, mas lumiit ang ipon ng gobyerno na pang-rescue kung magkaroon ng pagbagsak sa mga bangko. Kung may isang malaking bangko na mag-collapse, baka sakto lang ang pondo, borderline risky, ika nga. So ano mangyayari? Sa madaling salita, mas mahina ang kalasag ng banking system, mas madaling ma-shake ang confidence ng publiko. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa bangko, magwi-withdraw. Posibleng finance crisis yan, domino effect. Paano ngayon yung 107 na nawala na? Umamin ng DBM nagsabi nila oo sa unprogrammed flood control projects, ginastos yung 107 billion. Eto, matindi. Sabi ng DOF Secretary, naglabas ng bomba. Ano yun? Meron daw 118 billion na ghost project sa flood control noong 2023. Kung ipagtabi mo ang numbers, 180 ng ghost project. Billion 118 billion ng ghost project. Yung 107 billion galing PDIC. So therefore, ginamit yung pang ghost project yung kinuha sa PDIC na 107 billion. Imagine niyo yun mga kababayan. Tayong mga nagdi-deposit sa bangko, nabawasan yung insurance natin. Ibig sabihin kung magkaloko-loko, diba? Kung magkaloko-loko, wala na. Nabawasan na ng 107 billion. So ibig sabihin nito, nga tayo kung sakasakali. Ang matindi, okay lang sana kung ginamit sa tama. Hindi. Ibinigay sa mga congressman, sa mga senador, at sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. At ang malungkot nito even the undersecretaries have blood control insertion. Ganun nakakurap. So, namimiligro yung ating insurance sa bangko dahil bumaba nga ho ito. Tapos, sasabihin nila na pati pala yung mga undersecretary kumikbak. Baka sabihin nyo niloloko ko kayo. Eto, panoorin nyo. Who could be part of that proponent list for the non-allocables? Well, one thing that I mentioned last week is that almost everyone in government has the opportunity to submit lists to the PWH, and therefore almost every office in government has some type of insertion, and I think it's less a question of who is than who is not.
Okay, so for example, if I am, what do you mean by everyone? As in parang kahit part ako ng ano? It's not just congressmen and senators, not even just cabinet secretaries. There are even cabinet undersecretaries that have flood control projects inserted into the budget. And really? But and how Grabe, could I? no? I mean, what's the rationale of? For example, if I'm a secretary, what's the rationale of me being a proponent of a flood control project if I have nothing to do with flood control? You can ask them. Okay. So this is the list. Have you seen this list at least? Yes. So the reason why I'm saying this is because there's a lot of speculation that this happens, but the proof is that there is a list that I've seen in the office of DPWH former Undersecretary Catalina Cabral that lists every item in the National Expenditure Program and indicates if it's allocable by the district congressman, or if it is outside the allocable, then it actually has proponents behind them. And the proponents are not only congressmen and senators, they are also cabinet secretaries and undersecretaries and others. There are even contractors. Grabe undersecretary, ladies and gentlemen. Undersecretary. Mantakin mo Kung dati mga congressman lang ang nangungurap, secretary, ngayon pati undersecretary. Names. May allocable na At bakit pinayagan? Dito, eto kasi yun Remember, inilalagay yan sa budget. Ini-insert, kaya nga insert ipinapasok yan sa budget. Allocable. You could just imagine billions of money pinirmahan ni BBM. Pinirmahan ni BBM yung allocable. Bakit mo pipirmahan kung hindi ka gunggong? Kung hindi ka tanga? Kung hindi ka magnanakaw? Bakit mo pipirmahan yan? Unless, sabog ka. Hindi, totoo naman Alam mo, sabog ka sa alak, ganun. Hindi, di ba? Pirma ka lang ng pirma. Ano na pipirma natin? Pirma. Pirma ka lang ng pirma. Yan, pirma na yan. Diba? Imagine niyo yun This is billions. Tapos tangina ang focus niyo doon sa 150 million ni BP Sara Duterte. Kupal kayo no? Sorry Sorry sa term pero yun talaga yun Yun yung hindi kasi mura yun Yun yung talagang kasi when you say kupal, para lang sa kaalaman nyo, yung nanggagago kayo, yung nanloloko, nangungupal kayo, nanloloko kayo ng kapwa. Yun ang ibig sabihin nun Ibig sabihin binubudol nyo yung tao Ang focus ninyo yung 150 million kuno na confidential pa na ginamit naman sa tama. Mismong COA na ang nagsabi. Tapos yun ang focus ninyo. Tapos yung sa billion, 100, magkano daw yun? Actually, sinabi na nga ng ICI na umabot ng trillion Yung naubos na pera dyan sa Ghost Flood Control Project na yan Tapos sasabihin nyo, hindi, confused ang tao Di namin alam kung paano ba diskarte dito Kasi nga, namumulitika kayo. Yan ang totoo. Kayong mga kakampuet at kayong mga NPA na makakaliwa, namumulitika kayo. Yan ang iniisip nyo. Are in the internal files as proposed projects of the DPWH. Okay. The PCIJ has said the numbers have not been released to them, the proponent list, but they also mentioned in this report that they reached out to your office for the numbers if you would have, but nakalagay dito, all of them either refused to give out their list or said they would have to double check. Leandro De Vista in particular has been pressuring the DPWH itself to release proponent lists. So what list do you have in your office? So I have a list of proponents of projects in the
NEP that came from the office of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. DPWH is well aware and also has this list, and I am hoping that they will walk the talk on transparency and release the list of proponents that are in the computer in the office of former Undersecretary Catalina Cabral. So it's with you, the list of proponents for allocable and non-allocables? Yes, and I've been having private discussions asking that this list be released to the public. And if they don't, will you release it? I'd like them to release it first. But is there a chance that you might release it? Anything is possible. Ayan. Ayun na. Masyadong seryoso itong batang to, no? Pag-usapan pa natin itong importante itong pag-usapan itong 500 na Noche Buena. Ang sagot ng Malacanang doon sa banat ni Pulong Duterte. Ito, pakinggan natin yung banat ni Senator Pulong Duterte. Pinanata ni Davao City Senator ang gusto ko itawag kasi gusto ko nang tumakbo siyang senador. District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng palasyo na depende raw sa pagdiskarte ang pagbili ng 500 pesos na halaga ng pang Noche Buena. Ang buwelta ni Polong halatang wala raw ideya sa totoong hirap ng taong bayan ang administrasyon. Busog daw kasi sa korupsyon ang mga nasa Malacanang kaya hindi alam ang totoong presyuhan sa palengke. Yon. Ang banat pa nga ng kongresista, tila may imaginary shopping mall daw ang mga ito. Ayun, alam mo, diyan tumpak yan. Kong, tumpak na tumpak yan sinabi mo. Ganyan talaga pagka lulong. Nagkakaroon ka ng imaginary friends, imaginary anek-anek, imaginary mall. Minsan nga nagsiswimming pa kahit walang pool Pagkalulong ka talaga siguro, nung sinabi nila yan, baka. Yung mga nagsasabing nasa gobyerno natin na nagsasabing kaya yan, hindi natin alam, baka lulong. Lulong? Andali. Linawin natin, baka sabihin naman nila, lulong sa kapangyarihan. Gago! Kung saan ang lahat ang lahat ng bilihin ay mura. Kung mamaliitin lamang daw ang paghihirap ng mga Pilipino, wag na daw insultuhin ang pag-iisip ng taong bayan. Yan. Simbolo lamang daw ng 500 pesos na Noche Buena ang pamumuno ng administrasyon na mukhang ham pero puro mantika. Yan. Mukhang keso pero puro hangin lamang naman. Yan. Nagugat ang usapin na yan matapos igiit ng Department of Trade and Industry o DTI. Nasapat na po ang 500 piso para sa Noche Buena para sa isang simpleng pamilyang Pilipino. Yun. Mga kapatid, Ruth Ayan, eto, sinagot ngayon. Tingnan nyo ang talino ng sagot ni Yusek Claire Castro. Ito ang pinakamatalinong rebuttal na narinig ko. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment nyo last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilala? Ang talino, no? Pang matalino, no? Konsensya? Konsensya? Ang konsensya ay yung kanyang tatay. Sino ba ang walang konsensya? Tangin, ang talino mo. Ang talino mo, ma'am! Ibang level ka.
Yung talino nito, pang sangkay at saka Coach Jaret eh. Sa talino. Walang biro, kaya pare-pareho kayo na level ng utak eh. Mantakin mo, ang issue dito, yung 500 pesos na hindi kasya at pagmamaliit ng gobyerno. Ang sagot niya, kasi ginamit yung salitang konsensya ni Pulong. So, kumuha lang siya doon. Konsensya? Sinong may konsensya? Yung ama na sinabing may pinatay? Paano nagkaroon ng konsensya? Halupit mo, madam. Salamat, dahil sa'yo may content ako. Gago! Halupit, no? Alam mo, Congressman Paulo Duterte, gumamit ka pa ng ibang salita next time, ha? Yung paglalaroan ni Aling Claire, yung magmumukha siya lalong magtalino. Hindi, mga kababayan, tanungin ko kayo. Yan ba ang klase ng talino? Yung konsensya? Kukuha siya ng salita na hindi naman yung punto. Hindi yun yung main argument. The main argument is the 500 pesos na hindi posible sa isang pamilya sa Noche Buena. Pangalawa, yung panglalait ng gobyerno natin sa mga kababayan na, o yan, sapat na sa inyo yan, kaya nyo na yan mabuhay sa 500 Noche Buena. Yung baliwala ng ating tradisyon at kaugalian na nagse-celebrate tayo during the Christmas. Para lang masabing hindi tumaas ang presyo ng bilihin, kasya ang 500. Yun ang punto, Aling Claire. Hindi yung konsensya. Ang konsensya ng iyong tatay ay hindi, pumatay daw siya ng And I would not even argue with that. Kasi alam mo naman na kung meron man sabihin si Pangulong Duterte na pinatay ko kayo, not literal na siya mismo yung pumatay. Ang sinabi niya, umalis kayo dito, kayong mga adik, kayong mga durugista, kayong mga pusher, or papatayin ko kayo. Pero meron ka bang pangalan na mabanggit na napatay ni Pangulong Duterte? That he was convicted of killing a person? And you know, as a lawyer, crime is personal. Hindi pa pwedeng generic. Hindi pa pwedeng, pinatay ko kayong lahat. Hindi pwedeng ganun. Kailangan name names. Sa madaling salita, you are a lawyer na hindi bibigay ng sapat na ebidensya. Ala na hitman at kayang magpa-liquidate. At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas, walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas festive kapag pinag-usapan natin ang handaan pamasko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers sa mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo
hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. What are your Essence. Hindi mo rin mag-gets, no? Wala ka rin talagang essence. E di sana sinabi nyo na lang na pinakiusapan namin. Hindi kayo nagbigay ng, alam mo yon, ng amount. Kasi alam nyo hindi kakasya eh. Ginagawa na kayong katatawanan sa TikTok at saka sa Facebook. Bakit? May spaghetti, walang sauce. Di ba? May macaroni, walang laman kung hindi yung macaroni lang. May salad, puro saging lang ang nandun. Ginagawa na kayong katatawanan kasi, again they're not talking about per person here. They're talking about family. Average mo nga, 4. Actually, himala na yun, may 4 sa isang pamilya. Saka nakakitang Pasko, Noche Buena, 4 lang nagse-celebrate. Baka ako lang yun. Ako lang kasi nag-celebrate mag-isa. Hindi, biro lang. Meron din man akong kasama. Kayo naman, no? Masyado kayo mapang-api. Di ba? Kaya nga kalokohan yun, mga kababayan. Itong sinasabi niyang essence na ginawan daw ng gobyerno na mababa, itong ating Noche Buena at pinakiusapan daw yung mga mall, kalokohan po yun. Diba? Yan ang hirap sa inyo eh. Lahat kayo lutang. Lahat kayo lulong. Yan ang totoo, lulong. Lahat kayong nasa gobyerno ngayon, lulong. Lulong sa kapangyarihan. Hindi nyo na alam kung ano ang tama. Hindi nyo na alam ang tunay na damdamin at nararamdaman ng mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga ordinaryong Pilipinong tulad namin. Hindi nyo na alam. Kayo ay, sabi nga, di ba, kung yung kay Pinoy is walang empathy, kayo walang ecstasy. Puro Coca-Cola. Gago! Tama, mali. Sabi ko sa inyo eh. Huwag kaming mga Pilipino. Kaya niloloko nyo taong bayan eh. Diba? Ito, ipakita lang natin kasi importante ito eh. Ngayong araw na ito, sinuspinde nirekomendang isuspindihin si Kiko Barsaga ng 60 days. Okay? Pero kanina, tingnan nyo, may konting tension. Konti lang naman, konti lang. Ito. Yan. Pasok. Pasok mga suki. Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay. Testing. Good. Yan yung kanyang kanina eh. Parang inirekomendang isuspindi siya. Ayan, I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional... Yan ang tunay na may bayag. Yan. Kasi yung katulad nung si Bayot ng Canada na naghahamon ng debate, kala mo naman pupunta siya dito, hamon. Kung gusto mo magdebate, uwi ka dito ka magsalita. Ayan. Para you are held accountable to whatever you're going to say. Kasi you are a fake news Bayot. Mandate. His constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Apakatarantado nung pumipigil Freedom of speech niya yan eh. Pinipigilan nyo. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. To bring Marcos Sr. to... Point of order, Mr. Speaker. Kita ninyo? Nagsasalita pa, binastos na ninyo kaagad eh. Di ba? Ito. Mr. Speaker, after a thorough deliberation on the case, the committee finds that the actions of Rep. Barsaga in posting incendiary social media content through his Facebook accounts and in retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming
of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barsaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution of the members of the House individually and collectively. Consequently, the committee finds Respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barsaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Alam mo, grabe yan ha. Grabe yan mga kababayan ha. Ang ganda nga nung sinabi kanina ng isang congressman inalimbawa niya yung yung Bill of Rights, yung may karapatan tayo na sabihin ang ating saloobin. Sabi niya doon, napakaganda nung bahagi na sinabi niya na kahit hindi mo ito gusto o kahit hindi mo gusto yung pamamaraan ng pagsalita ng isang tao, hindi ka pwedeng pigilan. Hindi mo pwedeng pigilan yung tao na yun. Kahit pa hindi parang nasa norm yung pagsasalita. Kasi it's freedom of speech. It's talagang matindi. Unless isa lang naman ang ang parang exemption diyan Kung yung sinasabi mo magkokos na makakapatay ng tao o magbabanta ka sa isang tao, yan. Pero yung sabihin mo lang yung saloobin mo sa isang namumuno, halimbawa si Marcos o kaya si Romualdez o kaya kung sino pa man, ay yan ay kalayaan mo. Even if it doesn't sound good or it doesn't sound decent. Diba? Kalayaan mo yan. Hindi pa pwedeng matanggal yan just because of ethics. Kasi bakit? Nasa konstitusyon Diba? No law shall pass abridging freedom of speech. That is including ethics. Hindi pa pwedeng gumawa ng isang patakaran ang Congress o yung House of Representatives na sabihin nila, hindi, against yan sa ethics natin. Hindi pa pwede yun. Bakit? Constitution ito Always remember this, the Constitution is higher than any laws, any regulations, any ethics, whatever. Higher ang Constitution. So ibig sabihin, pag sinabi ng Constitution, no law shall pass abridging freedom of speech, ibig sabihin nun, walang batas, pamantayan na pwedeng ipatupad na nagpipigil sa kalayaan magsalita ng isang tao. Kaya nga alam mo, sa ibang bansa, ang tindi ng awayan sa House yung sa Congress nila, yung kanilang mga senators, mga congressman, kasi malaya sila Malaya sila ng kanilang pamamaraan, di ba? Although yung iba umaabot na sa suntukan, yun, ibang usapan naman yung violente na yun. Dapat talagang hinuhuli yun. Pero kung ikaw ay salitaan lamang, abay dapat bigyan niya ng kalayaan even if you don't like it or the way kung paano niya sinabi yun, kahit ayaw mo, kalayaan niya yan. Hindi pwedeng pigilan. Ewan ko ba dito sa Congress na to, gumagawa ng batas, di nila alam. Ngayon, mantakin mo pinabubura pa yung social media post ni Kiko Barsaga. Ayan sinabi pinabubura 4 hours from adoption of this report that the respondent Barsaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Mr. Speaker, let this be a reminder to all the members of the House of Representatives that as trustees of the people, we are expected to conduct ourselves
in a manner that would reflect the dignity of our position in society and in public service. Let us be more circumspect in our acts and words and be mindful of the high standards of propriety required of us as legislators. Maraming salamat, Mr. Speaker. Grabe, no? Di ba? Ang lupit nyo. Ang lupit ng Kamara above the law. Ha? Kayo ay above the law. Oh. Sabagay, pagka talagang lutang ang pinuno, pati yung lutang din. O, ulitin ko, pag sinabi kong lutang, lutang sa kapangyarihan, ha? O kaya di pala lutang, lulong. Sorry. Pag lulong sa talagang ganyan magdesisyon. Eh. Lulong sa kapangyarihan. O, ito pa, tingnan ninyo ito, ha? Tinatarantado tayo, eh. Nakakatawa itong balita na to, mga kababayan. Panoorin nyo ito. Oh, tingnan nyo, ha? Handa daw. Handang humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Joke time! Joke time! Binuo mo yung ICI, pinondohan mo yung ICI, tapos sasabihin mo, imbestigahan nyo ako. Tangina, ghost. Joke time. Gago! Budol. Hayop. Yan ay kung may ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa issue ng budget insertion. At nakatutok si Joseph Morong. Yan na naman. Ikulong lahat, mga kurakot, kasama kami. Pati yung dalawang congressman dyan, isama nyo ikulong. Akala nyo naman, napakalinis nyo. Nasaan ang malalaking isda? Yan ang tanong ng mga nagrally laban sa mga maanumalyang flood control projects. At ngayon, kinaboy nyo nandun sa South China Sea. yung inakusahan na rin si Pangulong Bongbong Marcos ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co ng pag-uutos ng insertion. Sinabi ng Malacanang na handang humarap ang Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Mga kulangot! Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Wow. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hiningan pa namin ng pahayagang ICI sa pangatlong meeting ng Technical Working Group ng Komisyon para pag-usapan kung paano mababawi ang mga ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Binigyan diin ni Commissioner at dating Public Works Secretary Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. The demand is still very strong for people who are involved I'd like to see them in jail. At habang pinoproseso ang pagpapakulong sa mga sangkot, hinahabol na ng pamahalaan ng assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa Biyernes, isusubasta ulit ang 4 na luxury vehicle ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi nabenta nung nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso ang presyo. Bibiling ko na yan. Magkano yun? Rolls-Royce? Yan ba yung tsokolate? Hindi, iba palang Royce yun. Grabe naman yung ano tong Toyota Tundra? Toyota si Kia. Yung Bentley yan. Gusto ko yan. Bentley. Maganda yan. Makabili nga niyan pang palengke. Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso ang presyo. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner. No? In fact, we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation. Considering the state of our country, we are in need more of a budget. Right? Tuloy-tuloy naman ang paghahanap sa 7 at large na inisyuhan na ng arrest warrant ng... Pangit pala ng itsura ng Bentley, no? Parang luma. Sorry naman, Bentley, ha? Hindi ako mahilig sa mga lumang itsura, eh. Yung parang mga mukha ni J. Guevara tsaka ni... tsaka ni Sir Jack. Lumang mukha. Luma, eh.
Ang Sandigan Bayan kasama si Ko. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nasa Portugal si Ko. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na rin si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para... Grabe, no? Magkano ho ba yung ano ninyo? Yung confidential funds ng DILG? Ha? Tanong nga natin yung kay kumparing chat. How much is the confidential funds of DILG this year? Tingnan natin, ha? Kumakautos to sa mga Pilipino ha? Kumakautos ka mura lang naman pala. Hindi naman ganun kalaki. 10 billion lang naman pala. 10 billion lang ang confidential funds ang inilagay ng DILG. Okay lang yun. Mura lang yan. 10 billion, magkano lang yun? Ninanakaw nga ngayon, 50 billion, 100 billion. Ano ba naman yung 10 billion? Di ba? Okay na yan. Tuloy nyo. Yung mga Pilipino na lang ang bahala. Huwag na kayong gumalaw para hindi masayang yung 10 billion nyo. May idea tayo kung nasaan siya. Ang isa naman taga DPWH nasa Israel. Ayon naman sa PNP-CIDG, may mga taga SunWest Corporation na kinasuhan sa Sandigan Bayan ang nagpahayag na gusto ng sumuko. May back channel po na sa amin. And siyempre wala po silang personal na abogado and apparently... Ano ba naman yan? Yung audio di ayusin! Parang napabayaan. So they're takot also. We're trying to... Simula Martes, masasaksihan na ng publiko ang hearing dahil live stream na ito sa social media page ng ICI. Handa raw ang mga kongresista na magpa-live stream at hindi hihingi ng executive session sa ICI. Matatandang sumulat si House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos na handa siyang tumestigo sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. Ayan, so mga kababayan, anong joke to? Anong joke to? Sinong niloko ninyo? ICI? Sinong niloko ninyo? Claire Castro pala, hindi pala ICI. Wala pa palang alam yung ICI. Pautot pa lang ni Claire Castro to. Nakaharap daw sa ICI si Marcos. Joke time, kating. Joke time. Kakaiba ka?